Mayang adlaw kanatong tanan, happy Sabat. Kani siya nga study is part ni sa series nga ginahimo nako didto sa Mangagoy Central Church. Unfortunately karon i-online lang sa nato kay I'm not feeling well. Medyo na problem sa heart, then ang nag-fasting po kog 24-hour fasting. So not yet wala pa kayo strength, but later on I break na nako ang fast. Para i-continue nato to, mas masabtan ninyo kung nakapaminaw mo di atong previews. Quick review kay short ra man maka-remember mo nga nagisgota about sa importance sa pagtuon sa Bible, di ba? Natay tulo ka verse nga tagaan na tong pagtagad nga kung ma-misinterpret nimo siya, it's very dangerous, no? Actually, kung imong tan-awon nagkagubot man, nagkadaghan man ang mga denomination, nagkadaghan ang panag-away, mga debate tungod man gina-actually sa pag-misinterpret sa usa ka verse, okay? So, this is not to say nga moingon pud ta ang mo gud kay malibog ta nga isa ni siya sa hindrance nga nung dili kay nato masabtan or hinay ang atong learning, no? Kay nga naman while paminaw ta gidipinsahan na daan nato atong hunahuna, murag na natay pangatarungan ba nga kuan man na murag na natay kanang oposisyon daan while naminaw pa lang ta, dili man dapat inana ang spirit sa kanang Bible student or kanang learner. It's supposed to be we are to listen, to evaluate, i-pray, tan-aw nato kung okay ba, tama ba, biblical ba. So mao na siya kay importante ang pagtuon gyud maski sa bisan unsa nga field, dili lang sa religion. So ang pag-study is dili na siya ingon na para maluwas ka or para luwason ka sa Ginoo. Okay? Simple as that. Kay ila man din i-advance ng pangatarungan, dili ingon ana. But along the way, ang relationship ninyo is ma-maintain sa communication. Ug unsaon yung pagkabalo sa angay ipabuhat sa Ginoo ug dili nimo tunan ng Biblia. Unya dili pud maayo nga ang Biblia pilion nato. Di ba? Kay buo na siya nga thought. Diba? From Genesis to Revelation, and in the Revelation, all of the Bible, books of the Bible meet an end. Lagi na sa mga end time events. So usually, ang mga share na to sa inyo is within the context lagi sa great controversy o end time events, no? Prophecy, mao lang gina siya kay mara pud ang nainteresan natong mayo sa pagtuon. Dili ingon na expert ta pod kun dili para maka-hot share lang pud ta. Then I'm not saying nga mo to pud mo, but to evaluate. Clearly, give time, focus, study, pray. Ang tuyo diana is para masabtan nato ang will sa Ginoo labi na sa last days, para ma-open ang atong unahuna kay wala man siya nagkulang. Nagpadala man siya mensahe gani sa end time sa iyang remnant, gipadala niya ang iyang messenger, no, para mo guide sa atua. Dunay daghan kayo nga mga informasyon, and sad to say dili kayo siya ginatagaag dako nga pagtagad kay sometimes we focus sa usa ka mga anggulo to think that that's what only we need. No, so ato na nang na-explain. So gitan-aw nato katong verse nga commonly misunderstood, di ba? Kato I can do all things to Christ, whether 2 or 3 gather in my name. So mao to siya, part ni siya ani nga series. So to continue, short lang ni kay mas mahining sa online kay ma-monitor natong time, no. So remember sa atong mga key verses, Acts 17:11, ginaingon diya nga these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of the mind and search the scriptures daily whether katong mga butanga is naa ba gyud. So meaning the search daily, the evaluate sa mga wali ni Paul na ganito, di ba? Gitan-aw nila if tama ba ang giswan panulti ni Paul. So 2 Timothy 2:15, ingon diya nga study to show thyself. You see, naagi na siya, di gina mawala. Prove unto God a workman that needed not to be ashamed, rightly. So take note, saktong panagbahin-bahin, meaning a proper interpretation para mag-lead sa ato sa saktong application. Luke 10:26, he said unto him, what is written in the law? Unsa may mabasa nimo og how readest thou? Meaning giunsa nimo pagbasa, giunsa nimo pagsabot is also matters. Ano na siya? Luke 24:27, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. When Jesus Christ preached about himself, he expounded it. Yang gi-expound meaning gi-isa-isa gisaysay niya mayo, dili ingon na summarize kun dili gi-plaster niya, gi-expound niya para mas masabtan ang gipanulti sa Old Testament mahitungod sa prophecy about sa iyaha, which is during that time before siya niyan there's a prophecy nga coming Messiah. So prophecy interpretation is very important. So karon dirita muhatag na pud tag lain nga panag-ingnan para ato gyud nga wala tay lain tuyo diri tumong kun dili ingon na kinsay tarong, dili kinsay dawaton sa Ginoo, kinsay maluwas, dili ingon ang tatong ang thought nato. Ang pinaka point ra gyud nato diri is kita nga gihigugma sa Ginoo
gitagaan tag opportunity nga mo learn, grow in grace and grow in grace and truth and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, no? So mo ni handom sa Ginoo sa ato kay along the way naa magoy mga trials, naa magoy mga deception. So ang purpose sa pulong sa Ginoo is to help us keep on track para magpabilin ta nga muhawid nga despite nga lahi man gid ang gisulti sa akong pagbati, akong senses, ang akong experience lahi man, but naamang it is written, naamang ginasulat, di ba? I encourage you nga mubasa tali ani sa chapter 37. Mao ni pinaka foundation nato nga maghatod sa idea nga ang hatod sa idea nga sa kaimportante sa pagtuon sa atong pulong nga pagkahingyud tag quality, bisan magsugod lang tag ginagmay quality nga time og study. Lahi ang reading, lahi ang devotional, lahi ang study. Okay, study means to understand. We're not saying again to clarify nga maluwas ka pinagi nila, kung dili it will keep you on track para masabtan nimo nga ang Ginoo di ay naali gipadala nga mensahe nga para mo guide sa atoa, no? Mao na siyang kahayag nga magdanag sa ato nga mao bitaw nga pag-abot sa Ginoo. Ingon siya, bahala na mo basta gisulti naman ako na may 10 commandments, isunod ra na ninyo. Wala na siya gisend nga warning, di ba? Sa Revelation, pagsaka niya sa langit, ningon siya nga dito sa panahon sa disciples, ningon siya nga there are many things nga gusto na ko isulti sa inyo pero wala, dili pa ninyo makaya. Later on sa pagbalik niya dito sa heaven, we all know that he opened the messages through symbols and visions ito ang John para sa particular nga time, labi na sa ato nga end time events. O kana siya gisulat niya dili para i-ignore kung dili atong tun-an tagaag pagtagad. So that's what all our study is all about. So remember nato sa isa sa wali ni Ted Wilson gingon dia, and even sa ministry nga magazine na publish ni siya sa kanang gitawag nga title nga Tell Your Name. Remember your name. I'm sorry. Ingon siya dito, you tell your pastors, elders, youth leaders that you want a solid Bible and spirit of prophecy teaching and preaching, because we are not just like any other denomination. We hold the distinctive truths. Nasa to ang truth nga dili madawat sa kadaghanan kung dili nato mapasabot og maayo o pinaagi usab na siya sa dili man pwede gid ang truth nga walay relationship. So opening up the hearts, kasayod naman taliana, Ministry of Healing page 143, Christ method alone will give true success. Mingled with men. So dili man pud ingon na mo adto dito sa ilang mo minsahig mga ani, di pud na may itong purpose. Ang ato ra gid ani is pagpalig-on sa mga doktrina nga atong gihawiran kay ngano man makasugat ang every wind of the blow of doctrine matud pa Paul. So again, here's an example, another example nga atong ihatag sa inyo ha. And this is just a reading lang, no? Og mo renta. Ano lang ka-simple. So, diha sa Review and Herald, February 4, 1890, paragraph 6. Kinayon diha. Unsa ka importante, take note, naari punta sa context nga unsa ka importante ang pagtuon, no? Pagtuon og maayo sa pulong sa Ginoo. Dili para maluwas, kun dili para dawaton nato ang pagigugma sa Ginoo nga care siya sa atwa og gitagaan ta niya guidance og gitagaan ta niya daghan nga mga information para mo mapalikay ta sa deception. And we will read that whole chapter later on dire gyapon sa atong pages o sa atong channel. When Jesus was personally upon the earth, he would address a large number who claim to believe the present truth. So in short, claiming to believe nakalang truth gyud, tinuod nga truth kumbaga, no? Present truth meaning truth sa katungayang time, which is the life, resurrection and death of Jesus Christ and the coming and prophecy of the Messiah. In the same way nga sa end time dunay prophecy mahitungod sa atoa. Ala ka simple. Ingon pa niya, no? He addressed niya nga words nga to sa mga Pharisee nga mo'y nag-claim di na may kinahanglan ani inyong mga pagwali o mga pagtuon. Dagko gud migranggon ngaraan na gud mi perti na gud namo kadaghan ng mga napatukod na simbahan ug nabautismuhan unsa pa may naa sa amo nga kaya nga namong mahibalaan. Di naman may ana igo tanan mahibalaan kay kanang gisulti sa uban nga Ginoo di na namo kinahanglan. Grabe na namo experience sa pagpangalagad ug pangwali pang-bautismo. Wa na mi ana. Suod mi sa Ginoo, makasasalan tuod mi pero layo di na namo kinahanglan kay nami sa Ginoo. Nayo sa hinanang ang mentality nga mutunga sa tuwa, di ba? Umura tag nag-ingon ba nga wa na nako nagikinahanglan ng mensahe sa Ginoo karong panahon na kanang iyang remnant ng mga message kanang iyang mga SOP di na wala man ko way SOP bautismo man ko pila na ka years and ana usahay, di ba? So take note, to reject teachings, to reject the instruction of God is a form of pride, di ba? Regardless of how experienced you are, still we need to humble ourselves. We need to listen to God. And God says a lot of things, especially sa end time. Mo na itong puyo. Gipakita ba nato nung niagi last Sabbath ng order of events nga God is saying something to keep His people on track. Okay? So, yun diya, you do err not knowing the scriptures nor the power of God. You see, ang gi-address niya is nakabalo sa scripture sa Old Testament, pero giingnan niya wala man mo kabalo sa gahom sa Ginoo sa kasulatan. Pero kabalo biya to sila
Oh, di ba? The most learned, take note, the most learned Jewish scribes did not discern the relation of Christ to the law. So, one thing na nailaking sa ilaha. So, meaning, they understand something, but the lack of understand into something also. And that lack of understanding, there's no problem about that. Sa mga technical like scholars, Hebrew, Greek, okay, it might be there are no problems about that, but the problem is what if we miss sa mga truth nga gikinahanglan na nato labi na rong panahon na. Ana lang ka simple nga logic o question sa atuwa para sa kagalingon no. Did not discern, they did not comprehend, wala nila nasabtan ang kaluwasan nga gi-offer. They could not discern the moral excellency of that law at that day, and many today do not understand the scripture or the power of God. Meaning, to understand the scripture kasi means to understand Jesus and to understand His character, and while obeying the law, we must apply, in which nga I know personally very difficult to apply the Christ character. But we are of course daily, that's why nagatuon ta kay ang atong handom wala uni mga garbo, mga di maayo na to mga pagbati, di na na to mga panghunahuna kay naatalihan na perminti, no, while nag-struggle pa ta kay gitawag man ta sa kanang sanctification nga process mo nang mutuon ta perminti, maningkamo ta mo serbisyo mo, join makigrelasyon og maayo, bisan lisod buhaton mo nang atong goal, di ba? Ang atong pinaka-goal is Christ likeness. Mao gina siya, in which ako naglisod pa ko ana, so nasa inyo judge ko ninyo, ako mainyo ko nga layo pas tinuod, pero naningkamot ko mao ganing mo gahintag oras pagtuon kay naningkamot ta kay feel na to we are nothing without Christ. So ana lang ka simple no, in the time of Christ the senses of His hearers were clouded by their own teachings and opinions, and this is very dangerous ka naman. While you're reading, there are chances labi na kung natay pride, di kay kita willing mo study, di kita mo explore ato yung hawiran ng atong sinasabtan. So take note, they are clouded by their own teachings and opinions. Ilang gisagol, they mingle their own preconceived notions with the teachings of Christ, and those were hindered from comprehending the elevated truths He presented. So there's a danger di ay if ang atong palubayon kay namang usahin ani ba unsa man nga gipanultil, lahi man na sa akong naandan, pero wala ka ni explore, wala ka ni tuon. Ani man gud siya, if we are learners, dapat sa pagtuon nato kinahanglan na atay mentalidad ba nga we can be wrong at any moment, at any time. Mo na si tuyo kay at any moment tao ta sa pagbasa nato usay mo sipyat gid. That's why we pray, we research, we grab all the different ka mga studies. Ang Ginoo naghatag og intellectual nga mga tao, naghatag siya highest form of logic nga mga tao, mga scholars para mo aid sa ato nga learning. I'm not saying kanan reliable. Ang akong point is we could grab any sources plus wa pagani na kontinto ang Ginoo. Naghatag pagit siya gift of prophecy to guide us into all truth ngadto sa Bible, ngadto sa greater light. Ana lang ka simple nga logic. There's no debate ana diyan. Usahay magud ang pride lang gid nato tungod sa atong experience sa pagpangalagad, tungod sa atong accomplishment sa atong pagpangalagad. Mo nang di na ta kayo mo dawat og mga pag-study. Diba? Ginan dia, they were blinded. Tanawa ha, take note ha. Ang ilang own preconceived notion, ang ilang mga own interpretation understanding mo ay naka-block nga nung wa nila nasabtan because it's pride man. Di man ka maminaw labi na nga unsa man na siya mura man si kinsa kadugay na tong pangalaga, dugay na ko bablos. Di ba sa inaana man lang nga mga mentalidad ba mo na di na ta gusto mo. Ali ko maminaw na niya kay ana siya, di ko maminaw ang mga sa online kay daghan kayo samok na kay na may matong mga naman tay isa duha ka source okay na. Diba? Naman tay Biblia, di naman nato kinahanglan nga atong mga scholar, mga study pa diha kalibog-libog na nga para lang na sa mga di ba sa inaana tong mga mindset no, pero wala ko nag-ingon na usahay ba dili lang ingon na sa Christian na siya nga religion, maski sa mga Buddhist, sa mga Muslim usahay na yung mga inaana nga mga mentality sa mga religious leaders. Ginaingon dira they were blinded to the correct interpretation. So ang pangutana, if they were blinded to the correct interpretation of the Old Testament scriptures, importante ba rin ang pag-interpret? Yes. Take note, for example, God is love. And if you have a limited understanding of interpretation sa kanang word, you will think that you can do everything you want to do as long as mosampit ka sa Ginoo. Mayong as long as naman ko'y pagtuo, you can do everything what you want. You can transgress simple God's instruction. So inaana, diba? You can destroy your body at any moment. You can put everything sa imong kay God is love man. And that makes it dangerous. Wrong interpretation is very dangerous, di ba? Na this day, we have a lot of things, no, nga nag-help sa ato nga ma-understand ang atong denomination, ang pagka-remnant nato. Misinterpretation to that would lead you to come out of this church. Ana ra ka simple, no? Na-blind sila, ano? Pero gani ang mga disciples
kitagaan og gi-open ang sa Ginoo ang ilang mga pagsabot, no? There's ang significance sa kanang Old Testament mahitong kasi kay present truth man mo maning truth sa time ni Jesus Christ, no? Lahi ang atong truth karon, na special nga truth warning para sa tuwa karon. I did not say nga dili na siya relevant. All the truth are relevant, but there are special truths for this generation. So ana, He promised His disciples that after His ascension His Father, He would send the Holy Spirit who shall bring all things to their remembrance. Unsaon pag-bring sa remembrance sa Ginoo, usay na misinterpret ba nato ni? Di ba? Pag-bring sa remembrance sa Ginoo, if wala ta nag-study, wala ta nagtuon. Again, I'm not saying nga mo na basihan sa kaluwasan. What I'm trying to say, if there are shaking, false theories, introduction of false theories, if there are misconception, misinterpretation, if there are deceptions, God can use that sa imong natun-an. Ana lang kasimple. Because to study the Word of God means to say that you love to hear about God. You love His Word. You love when He's talking. Ana lang kasimple. Wa pa biya nato nasabtan tanan, di ba? So, it's important to give time. Mao lang na siya ka-purpose. So, gihapon nato ipasulod ang ka-importance sa pag-study sa atong mga gitawag nga mga solid truth or solid foods, di ba? So, ani transition ta hinahinay ta. Mao ni ang ika-upat nga, ika-third nga sa series nga atong gi-present sa church. Ug mao ni ika-tulo. Sunod ato na pong i-continue ni. If ganahan gyapon mo, if nagyapon mo request. Tagang salamat sa nag-request diani ug daghang salamat nga gitagaan ko ninyo. Tayo maka-share. I'm not claiming nga maayo ko nasayod ko. Nagbasa lang po ko. Murag ako lang gipaabot sa inyo ang ilahang mga gipanulti sa mga gipangtun-an ako nga mga resources in which nga mga legit og mga recognized sila nga mga SDA scholars o mga ministers. Okay? Lastly, take note. So, unsa may atong angayon tunan ng buhaton? Nakasayod naman ko. Naman ko ni sayran. Learning is an ending process, no? It's a lifelong process. Dili na siya matapos. 'Di ba? Even sa kung maluwas ang usa ka tawo, they will continue to learn the meekness and the love and the government of God. 'Di ba? And the balance sa yang justice ug pagigugma. We are to continue to learn. And Ellen White writes about that. I could not remember lang sa passages, no? So sa 1 Corinthians 3 chapter 3 verses 1 to 3 o sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Ana lang kasimple na gisgutan diya nga milk og solid food. So kani nga mga passages, kaning gisgutan ni Peter og ni Paul, dalion nato ang kaning milk buot pasabot gyana is kanang gitawag na theological nga gatas ba para na siya sa mga bata pa linghod pa bago pang pangalagad. Di man ta pwede mo ato sa ilang nga dansakan nato sila mga mark of the beast, mga latter rain, mga loud cry, mga inasa, mga Adventist, dili na siya pwede, no? Kaya ang milk mo na siya mga solid nga mga precious nga mga truth nga all the time gikinahanglan nato na siya, no? There's no such thing as time or year or generation nga dili nato tanan panahon gikinahanglan nato na mo na mga precious nga kamatuoran diya sa gospel sama sa pagigugma sa Ginoo, ang sa kaluwasan, pagkahito pagpasaylo sa sala kay uban nga feeling nila makasala sila di sila pasaylo sa Ginoo, na ato na siyang itudlo para ipasabot sa ila. Mao ning mga basic nga mga butang nga atong i-learn sa dihang magdako ta sama ra gud ni sa bata gipanag-ingnan man ni siya actually sa bata nga nagtubo, no? Ang physiological nato nga lawas nanginahanglan tag solid nga food. O ang solid nga food, di ba? Ang bata di pwede nimo nga gatason ra nimo hantod mo dako siya kay makulang sa nutrients, di ba? Kanang gatas sa nanay ang akong gimin. So dili na pwede siya. Kailangan yung kag solid foods kay mag-change man imong physiology, imong digestive system, di ba? So ang solid nga mga pagkaon mao pud gina-plug-ingnan diri according pa sa ato nga commentary ni siya would be Bible prophecy. Is the Bible commentary niya present truth for this age, and we will talk about that later. Unsa man ginang pulo nga sige nato madunggan nga present truth, meet on due season, truth for this time. Okay, as we mature spiritually sa journey nato, ang atong spiritual diet mo change sab na siya in order to support sa atong paglambo. Mabito na gitawag nga grow and grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, no? In the same manner nga kanang mga bata i-feed siya baby food and milk as they grow and mature, and as they grow mature and mature, they eat solid foods, no? Meat and foods. Ang meat diyan of course, mas the more siya nga healthier, especially mga organic, natural, usually gimini siya kato sa mga previous kaniadto. But karon, there are many studies that shows that a meatless diet can sustain one's health. Okay? Maybe depending upon the condition. We as Christians are to nourish ourselves according to our development and growth. We do not want to be malnourished Christians or Christian with arrested development kanang nakulang. So but pasabot, so kailangan og support sa atong nga growth. So gisgutan naman gikan sa basic nga mga butang hantod sa mga butang nga mga kailangan nato nga masabtan kung gitawag nga solid nga foods, solid nga mga teachings in which nga gi-identify sa atong SDA commentary, and I believe the Spirit of Prophecy agrees with that. That's why natay program kaning Great Controversy, di ba? Mga solid naman nga mga foods nga program nga para ipa-share nga tong adto sa
atong masabtan una og i-share nato ngadto sa uban, of course, no? So yun liya nga ang prophecy manggod ngano malay kaning mga solid nga food, nag-help na siya sa Bible student nga makita ang problema sa laog sa pagkamatarong, di ba? Conflict sa issues diana, issues nga nag-center sa question kung unsa man gid ang kamatuoran. Ang prophecy manggod mao po na siya ang naghatag og spotlight mahitungod sa man of sin nga part sa prophecy sa end time og ngadto kang in comparison kang Jesus Christ nga mao atong sinless nga savior, di ba? So sa prophecy mahitungod sa rise and fall sa atong nga mga nation, nasabtan nato ang pagka immutability of God's throne nga in the end, it will be God's throne that will rule the world, no? Creating new heaven and new earth. Again, ang prophecy nagpresent og clear picture mahitungod sa matuod nga pundok sa Ginoo, no? In comparison sa apostate nga Babylon nga church. Di ba? Diha gani na magani misinterpretation, isig tuludluay magani sa Babylon. So, importante ang pagtuon. Ana ra man ka simple. Mugay lang tag-oras sa pagtuon, maybe 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Until later on nga mo adapt rata hantod malaayo na tag mga salida, laayo na tag mga other nga mga scrolling kaya ang atong appetite ma-change naman into sa pag-study. Ana man na siya, no? Here are the revealed reward of the obedience and the consequences of obedience. So it's very important, no? Nga naman nakita sa atong usa ka scholar nga si Dr. George Knight, I have been an Adventist for 46 years and I have come to conclusion. Take note yang ingon, one of the biggest problems in this church is it is scripturally illiterate. They don't spend time with the Bible. O iya pa kaning gidugang wala po sila naghatag og pakabana ngadto sa SOP, no? Nor do we spend much time really trying to understand the spirit of prophecy. So is it important? Yes, of course, it's very important. So thank you for watching. God bless everyone and let us pray.